Kung binabalak niyong magnegosyo ng catering, mas nakabubuting alamin niyo muna yung pasikot-sikot nito. At syempre, matutulungan tayo ng mga featured caterers natin for today. Mapapanood yan maya-maya lamang. So, samahan niyo na po kaming muli ng aking mga kabarkadang sina Jenny at Natasha at tayong mag-aral at matuto tungkol sa pagnenegosyo dito lamang sa inyong Business School on Air, ang Bread and Butter. Oh, anong lulutuin nyo ngayon? Anong prepare yung pagkain para sa akin? Manok? Manok? Asan ang manok? Ilabas ang manok? Kinain mo na. Lulutuin nyo nga, kinain ko na. Ako, mahirap lulutuin ko today. Ano? Mahirap yan lutuin. Napakahirap Totoo nga yan. yan. Hindi, mahirap yan i-perfect. Ako, alam ko lulutuin mo. Ano? Mahirap din. Ano? Sinaing. Niluluto ba yun? Di ba sinasaing? Ang corny! Hindi, kaya nga tayo nandito para matutunan tayo Correct. magluto. Uy, saka Anyway. yung catering, di ba plano ko yun? Ewan ko sa'yo. Ewan namin. Natuloy na ba yung plano mo? Sinabi ko yun sa'yo noon, di ba? Ganun ba? Oo naman. Anyway, syempre, etong ang araw na ito, mag-aaral tayo ng catering. There's always a reason to celebrate. Birthdays, work, anniversaries, promotions, and many more. Hindi rin natatapos ang mga events from different companies and organizations. At dahil fast-paced na ang buhay ngayon, usually ay wala ng oras ang mga tao para maghanda ng pagkain for their affairs or events. So they just seek for the help of catering services. Yun! Tama kayo dyan. Kung mayroon kang interest syempre sa food services, nako, kaya mo maghanda ng masasarap na putahe at willing kang dalhin ang iyong crew to create a restaurant feel sa event ng kliyente mo, well, then ito na ang negosyo na para sa iyo. At ang catering services ay bahagi ng growing industry sa Pilipinas. Correct. At dito, matututo tayo sa i-feature natin ngayon kung paano sisimulan at palalaguin ang negosyo ito. This is Natasha. And I'm Jenny. At ako naman po si Rodel. Please join us at ating pag-usapan ang inyong kwento sa pagnenegosyo dito lamang sa inyong Business School on Air, ang Bread and Butter! Ayan, dito na kami sa venue. Maaga pa, alas Siyete, ang call 7 time pa lang, natin no? is 7. Call time namin is 7 a.m. So ngayon, kasama kami dito sa L&J catering service nila. Ang aming truck, syempre, nandito nakaload yung mga gamit namin like the tables and chairs and other stuff. So ngayon, time na for us to reload. Or unload, rather. Unload. Yeah, unload natin yung mga gamit. Okay, Okay. game. Let's work. Okay, nandito na tayo ngayon sa pavilion dito sa Bali Village Yes. Hotel. So dito gaganapin yung wedding mamaya. At syempre, dito tayo magsiset up. Yes, dito natin prepare yung tables, Yes, decorations, tables, ano pa? mga Stage, flowers, yung gagawin natin yung stage. buffet setup, Buffet setup. catering. Yeah. Oo, kasi Tapos, ito yung magiging reception. ang gusto kasi ng client na maging theme is royal. Royal theme Royal with theme. rustic touch. So, Yan ang gusto mamaya nila. expect nyo na makita yung tipong mga medyo parang
all Elegant. white siya, elegant. Na Tapos medyo may mga touch na. rustic. Gusto niya kasi yung colors na Violet, So, lavender. maglalagay tayo ng mga highlights ng violet mamaya. So, But mainly white. yeah, mainly Oo. white. So, and ang capacity kasi ng wedding natin for today Is is 150. 150 lang. So, siguro mga ilang tables lang yan. Then, yan. Babawi na lang tayo sa ganda ng stage. Correct. So, kanina, dumating tayo ng Dumating tayo ng 7:30. 7 o'clock. Oo, 7 o'clock. Pag ang wedding is 3 p.m. magsa-start, we arrive here mga 7 o'clock. Oo, yeah. Dapat mga 2 hours, 2 hours, tapos na na tayo. tayo. So mga kung dumating tayo ng 7, dapat mga at least the most 9:30 tapos na po ang ating pagse-set up kasi 3 o'clock ang ating wedding. Okay, tara. Okay, pa. Let's go. Okay, so ito actually katulong na namin yung mga staff ng LNJ Catering. Yes. Inaayos natin yung mga tables. Mag-set up ng tables and Sineset up natin yung mag-design. tables, mag-design, Chairs. tapos lagyan natin ng chairs. And lagyan lang natin ng highlights later yung table. Yes, and na magbabagay dun sa kanilang theme na pinili, which is royal and rustic. Tara, tulungan na natin sila. So tapos na namin i-set up yung table. So ngayon naman yung stage. Kung saan nandun mamaya yung ating couple. For the reception. Alright. Ito po yung tinatawag na coral or flower arrangement na ginagamit nila for their table decorations or table pieces for our royal theme. Okay, ito na. Ayusin na natin ang stage Yung ng ating stage couple. natin, syempre, ang concept pa rin is pure white. Tapos may mga highlights ng kind of greens. And syempre, yung color theme natin, which is Royal violet. theme. Oh, ay, and color. And violet, of course. Set Okay, up na let's do natin. this. Game. Ito. Gay natin. So, mamaya dito upo ang ating couple. Okay, actually almost done na tayo sa setup ng stage. So, Syempre, nagawa- konting decorations na lang, additional flowers. Tapos, what else? Siguro mga konting na lang, fixing na lang. And we're almost done. Polishing. Tapos mamaya, food naman ang ating pag-uusapan. Alright? Okay, dumating na ating food for today. Yes. According nga kay Kuya Willie, meron tayong 5 entree. Yes, 5 entrees, dalawang dessert, Dalawang dessert. soup and salad, for the Pasta price. and rice, of Oo. course. Magkano pumapatak per head? According sa kanya, pumapatak tayo per head is 500 pesos. Yeah, more or less. More or less 500 pesos per head natin. Meron tayong 150 guests, so yeah, 500 pesos per head. Tapos they really ensure yung quality and freshness ng pagkain so they don't really accept outside Tagaytay. Kasi yung traveling time, pag nasa Manila pa, mas madaling masira. And then they really cook their food on the day itself. Kaya yung freshness, Correct. fabulous. Okay. Siyempre, nandito tayo para tikman natin yung pagkain. Kaya, Yes! tikman na natin yung pagkain nila. Okay. Yan! Na-set up na namin everything. Naka-set up na lahat. Tables and chairs. Tables and chairs. Yung carpet na latag na natin. Buffet spread. Buffet, as well as yung stage. Naka-set up na. Everything is already set. Ngayon, it's already 12 o'clock. Antay na lang dumating ang ating couple. Yeah, And maaga pa. Marami Dumating ang pa tayong time para magpahinga. Siyempre, inaantay na lang natin na dumating yung couple nga for the reception, of course. Okay. Sa aming pagbabalik, isang bago pero patok ng caterer ang aming ipapakilala sa inyo. Kaya tutok lang dito sa Bread and Butter.
Okay, kasama na natin ngayon si Kuya Willie and si Ate Lizelle ng L&J Catering. Kamusta po? Okay naman. Yan. At syempre, ito nga, nandito tayo ngayon sa Bali Hotel. Bali Tagaytay. Village Hotel. Bali Village Hotel. Kasi nga, nag-set up tayo ng later in just a short while. May wedding event tayo dito mamaya. Set up tayo here. Pero syempre, we want to know first, paano ba nag-start yung L&J Catering? 17 years na kami sa business, no? Pero nag-umpisa kami as, siyempre, yung small time lang na nag-umpisa lang ng katulad ng normal na 10 tables and chairs lang. And then, siguro, sa tagal na rin ng panahon namin in business, unti-unti, na-improve namin until naabot namin yung kung ano meron tayo ngayon. Okay. So, lumaki po siya. Actually, ma-share ko lang, no? 7 award na nakuha namin this year as Best Caterer sa Pilipinas. So, laking bagay na. Nice. So, Siguro, sir, explain naman sa ating mga televiewers kung paano talaga ito nag-umpisa. You know, kahit in a nutshell lang, para ma-inspire naman ang ating mga... Oo nga, kasi nakwento nga ni Ma'am Lizelle kanina, hindi naman daw kayo marunong magluto. Kasi di ba usually, ang catering business, usually mga chef or mga mahilig magluto ang nagtatayo niyan. Kaya paano nyo pinasok? totoo, no? So, paano nga ba? Hindi kasi na-picture na rin kami sa diaryo regarding sa isang janitor for 3 years. Tapos nag-umpisa ako as busboy sa isang restaurant. Unti-unti ako natuto ng mga konting customer service, no? So na-promote as waiter. Initially, may mabait akong biyenan na nagbigay ng konting puhunan sa amin. So maliit lang siya. Nag-umpisa kami sa 50 pieces of plates, tables and chairs, mga ganun. So, actually, parang rental lang tayo noon. So, Before, okay. and then, nagkaroon ka ng mga tauhan, unti-unti. Kumuha po kayo ng cook kasi hindi kayo marunong magluto. Totoo. Actually, ang galing magluto ng asawa ko. Kaya lang, hindi niya naging business kasi teacher nga siya. So, Okay. I have experiences with other catering na parang ini-invite kami to parang a semi-restaurant na para patikimin kami ng pagkain nila. So yung sa inyo naman, dun mismo sa event itself. oo. And Para kung mas ano yung makita actual na nila. pagkain na makakain ng mga guests mamaya, ito yung totoong pagkain na matitikman ng mga nagpo-food tasting naman. Si Jenny nga, nakapagpabook na sa inyo. Nakapagpa-reserve na siya. Nakapag-book na ako. Siyempre, May big discount na yan. Oo, oh. may big discount ang kasama yan. Ngayon naman, ilang araw bago yung totoong papasok yung trabaho nyo as the catering itself? Lagi namin required sa lahat ng client namin, at least a week before, meron tayong Meeting. parang conversation na lahat ng details. Okay. Dito natin i-detail lahat ng mga request, lahat ng mga additional request nila. And then parang at least a week before, nakaset na yung kung ano yung mangyayari sa wedding nila. Parang. So, ano-ano yung cover po ng catering services nyo? Actually, yung basic styling kasi kasama na yun sa package namin. No? So, regarding naman sa food, kasama na lahat ng mga menu natin doon yung sa wedding package A. Kasama na rin yung lights and sounds, MC, kami na nag-host ng mga event namin. Tapos yung mga wedding cakes, kasi gumagawa naman tayo ng mga wedding cakes. Supplier din po tayo ng mga cakes sa iba't ibang mga hotel dito. Lahat ng venue dito, kung didirekta lahat ng mga client nila sa venue, medyo mahal. Pag dumadaan sa L&J Catering, we'll make sure na discounted yung price. Okay, so better na dumaan ng L&J. So tama yung decision mo, Jen. Correct. Tama. Mas makakatipid ba ang isang catering owner kung i-in-house mo lahat kaysa mag-outsource ka? Totoo, kasi halos lahat ng papasok doon, sa'yo na lahat. Parang gano'n. Pero kailangan naman kahit papano, bigyan mo naman ng chance yung ibang tao na kumita. So kaya lang, sobrang nakaka-worry na pag nagre-repair ka o nagsasuggest ka ng mga ibang suppliers and then negative or hindi naging maganda yung feedback, ako yung nag-repair. Sometimes, so ang ginawa namin, parang lahat ng possible suppliers o need ng mga kliyente namin, kami na nagpo-provide. At alam ko, at least, kaya namin i-handle ng, alam kong tama, kasi alam ko yung linya na to. Okay, pag-usapan naman natin ng staff and crew. Sir, ano ba sila? Kumbaga, can they work sa outside or exclusive lang po sila sa inyo? Nung nag-umpisa kasi kami dito, usually 1 or twice a week lang kami nagkaka-event. Kawawa naman sila kung mag-i-stick sa amin and then walang kinikita. Nagpaparam din naman kami sa ibang mga caterer na nangangailangan ng mga waiters. Final message siguro or advice sa ating mga televiewers, especially those people na gusto rin mag-start ng kanilang catering business someday. Top 3 tips na dapat nilang tandaan
on doing a catering business? Number one siguro ay be fair. Napaka-importante maging parehas ka, hindi ka magulang, lalo na sa mga tao mo. And isa sa pinagpapasalamat ko, sobra akong na-blessed ng mga sobrang gagaling ng mga tao at napakasisipag nila. Kaya napaka-importante mahalin mo yung mga tauhan mo. Mararamdaman mo naman na mahal ka rin ng mga tao mo. Hindi na napaka-importante. Lahat naman nag-uumpisa sa maliit, no? So, huwag kang mainip. Siyempre, ibuhos mo yung kaya mo, ibuhos mo yung ano. Napaka-importante, mahal mo yung trabaho mo. Mahalin mo kasi sometimes hindi mo nga namamalayan na nagkatrabaho ka kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo eh. Napaka-importante nun. So yun lang, sipag at tiyagaan doon yan. Saka syempre, higit sa lahat, inspirasyon. Kaya may inspiration ka eh. May inspiration. Parang as long na nandiyan ang wife ko, parang lahat kaya kong gawin. Feeling ko si Superman ako eh. Parang ganun. So, Para kailangan ko niya na. Para Inspiration mag-start lang. ng business na. totoo. Two heads are better than one. Correct. Kahit Totoo. support, di ba? Kahit support nga lang si ma'am, di ba? Iba pa rin yung nagagawa ng meron nagsusupport sa nagbaba. Tsaka may inspirasyon. Yun. Okay, thank you very much, sir. Okay, maraming salamat din po sa chance na to. Paano ka nga ba magsisimula ng iyong catering business? Bibigyan tayo ng tips ni Chef Tess ng Juan Miguel's Catering sa pagbabalik yan ng bread and butter! Delicious, affordable, and elegant. Ito ang mga komento ng mga taong minsan nagpaserbisyo sa Juan Miguel's Catering Services. Alamin natin kay Chef Tess Espiritu kung ano-ano ang mga diskarte nila sa business na ito. Noong una ay tumutulong lang si Chef Tess Espiritu sa catering ng kanyang biyanan. Pero nang magka-interes mag-aral ng culinary, ay bumukod na silang mag-asawa at nagtayo ng sarili nilang negosyo, ang Juan Miguel's Catering. First time na ako nagluto, hininervyos ako. So, kasi, syempre, hindi pa ako marunong noon. Baka mamaya, di ko alam, baka mapintasan yung luto ko, no? Pagkaluto ko, sumama ako sa function. Pagdating ko sa may function, din nagsiservidora, ako muna yung nag-service, no? Pamaya may nahanap ng nagpa-cater, sabi niya. Sino ba nagluto na to? Sabi sa waiter ko. Sa takot ko, nagtago ako, pumunta ako sa likuran. Kasi baka mamaya papagalitan. So, takot ako, tago ako sa likod. Sabi mo, sabihin ako. Sabi ng waiter ko, bakit po, ma'am? Kasi ang sarap ng luto na tong beef, eh. Sabi mo ako, doon ako nakinilig. So, mula noon, sabi, ang sarap kasi ng luto na tong beef. Ano ba itong luto? Mula noon, yun na. So, lumakas-lakas na yung loob ko hanggang sa nagpursige na akong magluto. So, nung araw kasi 150 lang eh. So, ganun kababa nung araw, back 2007. Meron lang 2 milang kaya ko noon. Specialty ko lang ng beef broccoli, mga ganyan lang. So, 150, hanggang sa nag-upgrade ka na, so dumadagdag na yung menu mo, nagmamahal ka na, gano'n na. Ayon kay Chef Tess, pagod at puyat ang kailangang isugal sa ganitong klase ng negosyo. Dapat ay i-ready mo rin ang sarili mo na malugi o madaya minsan. Catering din, may mga time din na minsan, hindi kami nababayaran. So, ang hirap ng buhay catering, hindi lang basta lahat kita ng pera. Namuhunan ka, naghirap ka. Pag kolekta mo, wala pa pala. Kasama sa buhay, habang lumalaon, lahat natututunan mo kung paano ka magiging handa. Like pagka meron kang lunch, meron kang baptismal, mga ganyan. Kailangan nakaprepara na ako a day before. So, nag-prepare na ako, napalambot ako na yung mga beef. Kinabukasan, maaga rin ako madaling araw, nag-uumpisa na akong magluto. From small catering that accommodates 50 to 100 persons, ngayon ay kaya na nilang serbisyohan ang 1,000 customers and 5 events per day. Araw kasi konti pa lang. Kasi habang tumatagal, siyempre andyan ay culinary, marami nang gustong, yung mga nagsipag-aral, gusto na nila catering kasi naisip nila, okay itong negosyo to. So sabi ko nga, darating ang panahon, yung catering namin, alam mo na, hihina na sa dami ng kompetisyon, pero sabi mo, ang mahalaga, nakapaghanda na kami. Ang pinakamasarap sa lahat yung tatawagan ka ng kliyente, sasabihin sa'yo, Chef, ang sarap naman ng luto mo, ang daming naligayahan. Diba? Parang hindi mo alam, hindi mo isipin kung magkano kinita mo eh. Ang iisipin mo, yung taong pinagsilbihan mo, maraming nasarapan, na-enjoy nila yung food. So, like yung sinasabi, basta hilig nyo na magluto. Kasi ang pagluluto naman, depende eh. May taong gusto lang, may taong talagang hilig niyang magluto. May tao namang may puhunan. So, 3 version, no? Kapag ikaw ay gusto mong magluto, like sinasabi sa kanila, kung wala kang gamit, pwede ka namang mag-rent muna. So, pwede ka munang mag-rent ng ibang, like yung mga chair. Ikaw muna sa luto.
Pagkatapos nun, pag nakaipon ka na, so doon ka na unti-unti bumili ng gamit. Kunwari, 15,000 ang kontrata mo. So, kailangan doon yung kalahati nun, yun yung magagamit mo para sa market, sa tao. So, kailangan kalahati nun sa'yo na. Malungkot ka na kapag lumagpas na doon. If you're in a catering services, please call One Miguel's Catering. The hotline number is 821-5733. And yung cellphone number ko, 0921-978-3432. Yan, sa Moonwalk Parañaque. So, anywhere naman dito sa Manila or Laguna, pwede kang magpunta. Yay! Wow! Luto na ang niluto ni Chef. Nabawas na! Grabe talagang ginawa na habang niluluto. Uy, ang sarap niyan. Super Promise. sarap. Hindi siya nakakaumay, hindi masyadong matamis. Yan. Hindi ako masyadong mahilig sa ganyan, pero this is super yummy. Yeah, Okay. actually, salamat Chef Tess para sa masarap na pagkain na hinda mo sa amin. At syempre, marami kaming natutunan ngayong araw na ito at dapat tandaan syempre sa lahat ng mga ating televiewers, dapat yung tandaan ang 3 bagay na tinitingnan ng mga kliyente sa pagpili nila ng mga caterers. Siyempre, una ay ang food products and food preparations. Dapat fresh ang ingredients at maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain. Second, yan, ang venue decorations and amenities. Dapat babagay ang setup sa klase ng event or occasion. The customer will appreciate it more if you can customize decorations for them. At pangatlo naman ay dapat ay maganda ang serbisyo ng mga waiters nyo. Alright, time to go for now. But until next time, mga kasambahay, muli nating pag-uusapan ang inyong kwento sa pagnenegosyo. Okay? Dito lamang sa inyong Business School on Air ang Bread and Butter! There you have it. Hindi basta-basta ang pagkakaroon ng catering business. Nandiyan yung syempre ang pagod, hirap at puyat. Pero gaya nga ng mga napanood natin kanina, fulfilling naman kasi ang ganitong negosyo. Thank you po kay Chef Tess Espiritu of One Miguel's Catering Services located at Chateau LEC Condominium, Doña Soledad Avenue, Better Living Subdivision, Parañaque City. You can contact her at 821-5733 or 475-8860 and 0921-978-3432. And also to LNJ Catering Services located at Tagaytay City. If you want their services, you can reach them through their numbers 04861-1804 or 0919-853-8964 and 0915-209-2972. You may also check their Facebook account, LNJ Catering and Mix and Magic Mobile Bar, and visit their website at www.lnjcatering.com. Special thanks as well to Miss Irene Pabroa Sanchez, the owner of Jeeves Batil Patong Pansit Cagayan. Contact her at 0910-952-3605 and 554-1068. Para naman po sa inyong mga katanungan and anything na gusto nyo pong ipaabot sa amin, you can reach us on our social media accounts, facebook.com/BNBTV and at BNBTV for our Instagram and Twitter account. You may also watch our previous episodes at www.untvweb.com and email your comments and suggestions at bnb@gmail.com. And don't you forget to follow me as well at Rodel Flordelis on Instagram and Twitter and visit my blog site nognoginthecity.com. Magkita-kita po tayo muli. Samantala mga kasambahay, to complete our intelligent primetime experience, alamin naman natin ang mga pag-uusapan sa Doctors on TV kasama syempre ang ating mga doctors. Hi Doc Lady!